Kumusta po mga kababayan? Gusto ko lang gumawa ng sarili kong comment regarding the decision of ICC na hindi bigyan ng interim reaction ang dati nating presidente, si Presidente Duterte. Halos 2 araw kong binasa yung binasa nila, yung decision na ginawa nila. At sa tingin ko lang, hindi ko alam kung ma-share ito ng ibang mga tao na nag-aral ng desisyon ng ICC. Ang napansin ko lang po ay 3 lang talaga ang halaga kung bakit hindi binigyan ng interim release ang ating presidente. Ang unang-una po, ang nagdesisyon ay Appeals Chamber. Kasi kung matatandaan ninyo, wala pa tayo actually sa actual trial. Nandun pa lang tayo sa pre-trial. Kaya sinasabi ng abogado ni Presidente Duterte na habang naghihintay ng actual trial, kung pwede lang, may mga dahilan na i-release mo na siya. At binigay lahat ang posibleng dahilan ng abogado sa ICC na kung maaari lang i-consider nila. Yun nga ang nilagay una, yung kanyang health, yung kanyang physical and mental condition, at saka yung humanitarian reason, yun ang binigay niya. Pero doon sa sinabi ng ICC, nung binabasa niya yung decision na nila, natatakot lang sila meron daw risk. Ano ba yung risk na yun? 3. Ibig sabihin, natatakot sila. Number 1, doon sinatawag na flight. Ibig sabihin, tumakas. Sa kondisyon naman ni Presidente Duterte, sa tingin ko naman, hindi natatakas yun. Sinabi na nga niya mismo, personal, na haharapin niya lahat ang kaso niya. Yun ang isang dahilan na sinasabi ng ICC. Ang pangalawa, yung tinatawag na interference, baka daw siya manggulo sa mga proceeding ng investigasyon at saka yung guluhin ng mga witnesses. Ang pangatlo, sinasabi nila na baka daw ituloy ni Presidente Duterte ang pagdukot at pagpatay lalo na daw ng mga witness dahil daw meron pa rin daw siyang influensya dito sa Pilipinas ng mga connection niya at saka connection daw niya sa abroad na maaari daw niyang gawin yon pagka inilabas na siya ng ICC as interim release. Pero tayo mismo nakakaalam, hindi lang tayo, ang buong mundo, hindi lang mga Pilipino, maski non-Filipinos, ang nagsasabi talaga na ang kondisyon, ang ginawa ng presidente ay laban sa masama. At siya ay mahal halos lahat ng mga Pilipinos, hindi lang dito tsaka sa abroad. Makikita nyo naman yan sa mga posting nila. Makikita nyo naman sa mga YouTube, sa mga TikTok, sa Facebook, kung gaano kamahal ang presidente. Pero hindi naman ibig sabihin dahil mahal siya, tutulungan siyang gumawa ng itong 3 objections ng ICC na tutulungan daw siya na tumakas. Samantalang nung unang nag-file ang abogado ni Presidente Duterte na magbigyan siya ng release, ano sinabi ng ICC? Kailangan merong tumanggap na syudad na miyembro ng ICC. At hindi lang sa pagtanggap, kundi may mga kondisyon na habang nandun siya sa bansa na yon, siya ay babantayan, alagaan, hindi papabayaan na magsalita maski sa media tungkol sa kondisyon niya at wala siyang babanggitin tungkol sa kaso. Pumayag, hindi lang isa. Sabi ang balita ko, may mga 3-4 na bansa ang nag-okay sa kondisyon ng ICC kung sakaling ilalabas si Presidente Duterte sa ICC at dadalhin dito sa bansa na to. Hanggang ngayon, hindi natin alam kung ano yung bansa na to. Pero isa sa kondisyon, dapat itong bansa na to malayo daw sa Pilipinas. Pumayag na rin sila lahat.
lahat pumayag, lahat ng kondisyon ng ICC para mabigyan lang ng temporary release. Ngayon, sa bagong desisyon nila, iba naman ang kondisyon na binibigay nila. Wala na kondisyon, pero sinasabi lang nila, takot sila, merong risk daw. Pero hindi sinabi anong risk. Paano siya tatakas? Kilala nga siya sa buong mundo eh. Di kung tumakas siya, di bawat bansa o mga tao pwedeng sabihin sa kanila, nandito si Presidente Duterte nagtatago. Paano siya makakapagtago sa edad niyang yun? Tapos yung sinasabi ng interference, yung panggugulo niya, manggugulo daw siya sa pag-iimbestiga. Paano siya makakapag-imbestiga, makakapaggulo ng imbestiga? Wala nga siya sa Pilipinas eh. Ang investigasyon nandito eh. Sa totoo lang, sinabi dati ng DOJ, Secretary, wala nang silang ebidensya ngayon available na rito sa Pilipinas. Bahala na lang daw ICC. Wala daw ebidensya rito. So ano pang guguluhin ng Presidente Duterte? Kung wala dito ang ebidensyang hawak-hawak ng ICC, sinasabi mismo ng gobyerno, wala nang ebidensya dito na manggagaling sa Pilipinas. Hindi ba? Tapos yung magawan daw, maituloy daw yung pagkidnap at pagpatay. Parang ang layo eh. Kaya hindi ko maintindihan, ano kayang klaseng korte ito na talagang gusto nilang hawakan at pigilin ang akusado nila si Presidente Duterte. Kung titignan nyo, may nagsabi sa akin, isa lang daw ang kaso na hawak na ICC ngayon. Yung kaso ng ating presidente, dating Presidente Duterte. Habang may kaso siya, ang ICC, nakakatanggap sila ng donation sa lahat ng mga miyembro. Pero may mga ibang miyembro na ng ICC na hindi na nagbabayad. Kaya kung i-research ninyo, may problema ngayon ang ICC tungkol sa budget nila para mabigyan ng sweldo ang mga nagtatrabaho doon at makabayad ng rental sa bansang Netherlands. Nagre-renta lang sila ng lupa at building. At tandaan natin, ang ICC ay hindi isang bansa. Ito isang organisasyon lang ng mga iba-ibang abogado sa buong mundo na piling-pili para maging miyembro ng ICC. Kung walang miyembro sila, walang magbibigay ng membership fees, walang magbe-maintain sa kanila, at wala nang kahulugan kung bakit sila kailangan mabuhay pa. Ang tinatawag na ICC. Kung i-research niyo, sinabi ko na rin yan sa una kong video. Yung ICC na yan nagawa sa isang reason lang. Sabi nila, yan ang huling korte na hahawak ng mga korte ng mga kaso na sobrang matindi na hindi pwedeng hawakan ng ibang korte sa buong mundo. Ibig sabihin, walang bansa na kakayahin na humawak ng ganitong kaso. Kasi grabe yung mga kaso, lalo na against humanity. Yun ang dahilan. Ngayon, may nakumbinsi silang mga miyembro na magsama-sama at magbibigay ng bayad, membership fee, tsaka maintenance nun. Okay. Pero marami nang umalis na dyan sa kanila. I-research ninyo, ilan ang bansa dito sa Asia na nasa ICC. Magugulat kayo. Kaya nung nalaman niya ng dating Presidente Duterte na tayo lang ang natitira, sabi niya, malis na lang tayo. Yan po ang comment ko tungkol sa desisyon ng ICC, tungkol sa interim release ng ating Presidente. Magdasal na lang po tayo. God bless the Philippines. God bless the Filipinos. God bless our former President Duterte, who is detained now or in jail in ICC. But most of all, God bless our young people and also the people who run our government. God bless them all. Maraming salamat po.